Sa isang video ni Edito ay pinapakita niyang nasa harap siya ng bahay nila Mia. Nabanggit din niyang lagi na lang niyang hindi naaabutan si Mia gawa ng nasa paaralan ito at nag-aaral. Sinabi din niyang mag-aalas 11 na doon at labasan na ng klase kaya pinapusando na lang niya si Mia sa isa pa niyang kasama doon sa school kung saan ito nag-aaral, para makausap niya ito saglit at pagkatapos ay ipapahatid daw niya naman ito pabalik sa paaralan. Habang hinihintay si Mia ay pumasok na muna si Edito sa bahay nila para makausap ang nanay nito. Makikitang bakas sa itsura ng nanay ni Mia ang kahirapan, mapayat ito at kahit yung damit niya ay may punit na. Kasama ng nanay ni Mia ang isa pa niyang kapatid. Nabanggit din ni Edito na nagsasaka sa bukid ang nanay ni Mia, kaya lang ito bumababa ay para mayroong mag-asikaso sa mga anak niyang nag-aaral, pero pagkatapos ng klase ay aakyat na naman agad sila sa bundok para makapagsaka. Tinanong ni Edito ang nanay ni Mia kung nakaluto na ba ito ng pananghalian nila. Sumagot naman si ate na nakaluto na siya ng saging para sa pananghalian. Pumasok naman si Edito sa kusina nila Mia para tingnan yung saging na niluluto ng nanay niya. Ipinakita din ni Edito ang kusina nila pati yung saging na saba na nakasalang pa. Butas pati yung babong nila, nakakalungkot isipin na may mga tao pa talagang nabubuhay sa ganito kahirap na sitwasyon. Dumating na nga si Mia at agad-agad nitong binati si Edito sabay mano sa kamay nito. Pumasok sila sa bahay at kinuha naman agad ni Mia ang nilagang saging sa kusina nila para pagsasaluhan nila ng nanay at mga kapatid niya sa tanghalian, kasama na din nilang kumain si Edito at ang isa pa niyang kasama. Kumain na sila at nakakalungkot na kahit bagoong, ginamos man lang o kahit suka na may asin ay wala talaga, tanging purong saging lang at walang ulam o sawsawan man lang sana. Sabi nga ni Edito na masarap sana kung may ginamos ka-partner ng saging na kinakain nila. Kinamusta naman ni Edito ang pag-aaral ni Mia. Sumagot si Mia na mabuti naman yung pag-aaral niya. Pinayuhan ni Edito si Mia na dapat sipagan pa niya at mas lalong pagbutihan ang pag-aaral niya. Para hindi ito mahuli sa iba niyang kaklase at para maipakita din niya kay Sir Paul na kaya niyang paghusayan pa ang pag-aaral niya. Nabanggit din ni Edito na wala si Sir Paul at nautusan siya nitong puntahan si Mia at kumustahin yung pag-aaral nito. Habang kausap ni Edito si Mia ay halos mangiyak-ngiyak siya. Makikitang patuloy lang sa pagkain si Mia at parang dinudurog ang puso ko habang tinitingnan siyang kumakain ng purong saging lang, para may laman lang sa tiyan niya at para wag magutom sa paaralan nila. Naisip ko tuloy na napakaswerte ng ibang bata kumpara sa kanila. Mga batang nakakapasok ng maayos sa eskwela, kompleto sa mga gamit, at sapat na pera at pagkain pero binaliwala ang halaga ng pag-aaral nila. Pero itong mga batang katulad nila Mia na naglalakad pa, kulang sa mga gamit at sapat na mga damit, kulang pati sa pagkain at wala pang baon. Sila pa yung mga kabataang nagsisikap at nagpupursigi kahit na sobrang hirap para lang maitawid yung pag-aaral nila. Napakasakit sa dibdib na makitang ganon kahirap ang araw-araw na sakripisyo ng mga batang ito para lang makapasok sa eskwela. Naitanong din ni Edito kay Mia kung bakit saging lang yung kinakain nila. Sumagot naman si Mia na dahil nga wala silang bigas at mga ilang araw na at medyo matagal na rin na tanging saging lang ang kinakain nila. Patuloy na pinayuhan ni Edito si Mia na mas igihan pa niya sa pag-aaral, magsipag, magpursige, magsikap at wag mapagod kahit mahirap na dahil walang ibang makakatulong para mabago ang takbo ng buhay nila kundi sila lang. Dagdag pa ni Edito na hiling niyang makatapos sa pag-aaral si Mia, tulad din ng hiling niyang makatapos ang iba pang scholar na mga katutubong katulad niya. Sabi pati ni Edito na kung makatapos na ng pag-aaral si Mia ay sana tutulong din ito sa mga batang katulad niya, at higit sa lahat ay kung sakaling umangat na ang buhay nito ay huwag itong makalimot sa mga taong tumulong sa kanya sa mga panahong walang-wala siya. Natapos na nga ang pangangaral ni Edito at inabot na niya kay Mia ang perang padala ni Sir Paul para sa allowance nito. 5,000 ang inabot ni Edito kay Mia, agad din namang nagpasalamat ang dalagita sa kanila. Nagpasalamat din si Edito kay Sir Paul at ito yung isa sa mga dahilan kung bakit naiwan siya sa Davao, para mag-asikaso at kumustahin lagi ang pag-aaral ng mga scholar ng PB team. Nagpasalamat din naman si Mia kay Sir Paul at sinabing sana mag-ingat ito lagi sa mga lakad nila. Mabait at mabuting bata si Mia, sana ay marami pang sponsor ang dumating para makatulong sa pag-aaral niya. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.
At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.